Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Okay, simulan po natin dito po sa Kilos Pronto ang tungkol po sa reklamo laban ho sa towing company. Ito po yung humahatak po ng mga sasakyan. Ang biktima ho dito ay isa pong telecom company na sinasabi daw illegal daw silang pumarada habang nagsasagawa sila pagkakabit ho ng cable o linya ho ng komunikasyon. Ito yung nangyari ho sa Sampaloc, Maynila. Ang naturang sasakyan daw sabi ho ng towing company, illegal. Pero sabi nila, wala ho silang kasalanan. Panoorin po natin. May binigay ba sa inyong papel na katunayang illegal parking kayo at kung saan kukuhanin yung sasakyan? Wala po. Ngayon nga po ang nirereklamo namin kasi hindi po kami inisyon kahit anumang ticket na papel na kung saan namin dadalhin. Kasangga ng pamalaan ng mga authorized towing company sa pagsasaayos ng trapiko. Sila ang otorisadong humahatak sa mga iligal na nakaparada sa kalsada at bangketa para mapabilis ang daloy na sasakyan at pedestrian. May mga pagkakataon pa nga na kasama pa mismo ng KPT ang mga wrecker na ito sa operasyon sa lansangan. Pero may ilang tauhan ang towing company na ginagamit ang kapangyarihang ibinigay sa kanila para makapang-abuso. Tulad na lamang ng reklamo ni Noel Maulit, driver ng kumpanyang nagkakabit ng linya ng telepono at internet. 23 ang Disyembre taong 2016, nagkakabit daw sila ng linya ng telepono at internet sa panulukan ng Maria Clara at Antipolo Street. Bigla raw sumulpot ang isang tow truck ng Amazona na may body number 004 at biglang hinatak ang kanilang service na multicab dahil nasa mabuhay lane daw ito. Nag-install po kami sa isang bahay na nagngangalang chairman po doon sa Antipolo Street. Pumarada po kami doon sa empresa may tapat ng poste para po ilatag po namin ladder po namin doon para mag-installan. Dumating po yung wrecker. Bigla na lang po sabi, kanino to? Tapos sabi po namin, sa amin po sir. Bakit po? Ano pong problema po? I-reckerin namin to, naka-illegal parking kayo. Anumang katwiran at pakiusap nila na huwag hatakin dahil hindi naman sila nakaparada sa tinutukoy na mabuhay lane. Hindi raw sila pinagbigyan at tinuluyang hatakin ang kanilang sasakyan. Pinayuhan po mano sila na sundan ang wrecker. Kung gusto nyong maayos to, may pag-usap kayo sa amin sa Espanya, dyan lang. Para masettle natin to. Kaysa sa ano nyo pa, sa loob, mas malaki ang tutubusin nyo. Sa bilis sa pangyari at dahil wala na rin silang masasakyan, nabigo silang sundan ang nasabing tow truck. Paano namin susundan sir? Wala naman kami sasakyan na. Lang naman habulin namin sila na tumatakbo kami. Dahil wala man lamang iniwang papel sa kanila kung saan pwedeng tubusin at kung anong violation ang ginawa nila, nahirapan silang hanapin ang sasakyan. Nag-search po kami, nagganap po kami. Halos lahat po ng impounding area na wrecker, pinuntahan po namin. Ang lahat ng sumbong ni Noel, pinatunayan ni Chairman Romeo Garcia ng Barangay 499 Sampaloc, Maynila. Sinita pa nga raw niya ang mga tauhan ng wrecker. Ba't nyo hinahatak yan? Hindi naman niya sa mabuhay lane. Sabi ko, tsaka may ginagawa, tsaka sa PLDT ang ano niyan, yung sasakyan na yan. Sinamahan ng Kilos Pronto team para aksyonan ng sumbong ang mga biktima sa impounding area sa Pasig. Dito nakita namin sa datos ng MMDA na mali ang mga isinulat ng operatiba sa report hinggil sa kanilang paghila sa sasakyan. Hindi rin nila isinulat ang oras sa kanilang pagdating sa lugar at eksaktong oras sa kanilang paghatak. Pero isinulat nila na 5 beses daw silang bumusina para hanapin ang driver ng sasakyan bago nila ito hatakin. Matapos mapakinggan ang sumbong ng biktima at mabutasan ang isinulat sa talaan ng towing company,
ipinalabas na nila ang sasakyang panghanap buhay ng pobreng tsuper na walang bayad. Siniguro din nilang susuhetuhin ang pamunuan ng Amazon Towing Company. At mabuti po'y pumagitna dito ang Kilos Pronto para mabigay po kay Noel yung kanya pong sasakyan. Pero para linawin po ang mga violations po na ginawa ho ng towing services po na Amazon, ay kausapin po natin ang General Manager po ng Metro Manila Development Authority. Walang iba kundi si GM Team Orbos. GM, magandang gabi ho. Si Alex Santos po sa Kilos Pronto. Live po tayo, sir. Yes, magandang gabi po, Alex. Magandang gabi sa inyo sa Opo. Kilos Pronto. Unang-una po, GM, sa inyo pong opisina, alam ba ho ninyo na meron po talaga mga towing services po na medyo lumalabag at hindi na sumusunod po sa regulasyon po ng MMDA? Alam ko po, may ganun. Kaya nga ang aking panukala ngayong taon na to, itong bagong taon, talaga ho i-revamp yan. And to privatize the whole towing services po ng MMDA. Yun po yung talagang iniisip kong gawin. Oho. At paano ho natin mareresolba ito para hindi na ho maulit yung nangyari po kay Noel, tulad po ng nangyari po dyan sa Amazon Towing Services po? Ano ba yung nangyari, Alex? Pasensya ka na kasi Opo. hindi ko na ho ma-recall. Pasensya na ho. Opo, ito po yung sa Sampaloc, lungsod ng Maynila, na ito po ay sasakyan ng isa pong nagkakabit po ng internet at telephone communication. Pero sabi daw ho ng towing service, sila daw ho'y nasa illegal parking dyan po sa Mabuhay Lanes, pero pinatunayan po ng barangay na hindi naman daw nagkamali ho yung driver. Pero wala daw binigay na citation o anumang violation itong driver. At ang sabi, sumunod ka na lang para doon natin pag-uusapan. Yung mga ganun po, mukhang may under the table na negotiations po dito po, Chairman. In fact po, doon sa bago po naming plano, pag yung may-ari po ng sasakyan ay nandoon, or at the or yung yung humabol, dumating bigla habang tinutoy yung sasakyan, dapat ho yung towing service should give back the car to the owner. Hindi niya ho pwedeng ipilit na itow yun. Pag nandun na ho yung may-ari, unang-una ho dapat, even before the towing incident itself, dapat ho magbigay ng enough time yung mga towing services na abiso doon sa ating mga may-ari ng sasakyan. No? So dapat ang hinihingi ho namin sa bagong panukala na ito, dapat yung towing service must be in the place siguro mga 30 minutes before na magtotow sila. Pakalawa po, yung sinabi po ninyo na yung mismong barangay captain na nagsabi o yung barangay official na nagsabi na talaga naman na ginagampanan lang nila yung trabaho nila. Yes. Dapat at that instance, pinakawalan na ho dapat ng towing service na yun po. Okay. Ngayon, GM, ano pwede ho nating, may sanction po ba itong Amazon Towing Service? Amazon Towing Services po? Kung, well, unang-una ho, I will check kung totoo pa silang one of the accredited towing services. No? Second, if they are, then this will be ground for the yung pagtanggal po ng kanilang accreditation. Even until now, hindi pa na ho natin nagagawa yung bagong guidelines po doon sa privatization. Pero pag ito po ay napatunayan po natin na gumagawa ng kalokohan, tatanggalin po natin ang accreditation nila. Oo, dapat maging mapagsuri ho natin ang pag-accept po natin ang accreditation po ng mga towing services po, GM, no? Yun po, kaya nga ho, re-revamp ko na ho talaga yan. Talaga ho in-announce ko na sa mga existing mga accredited towers ngayon, na talagang papalitan ko ho talaga yung sistema ngayong taon po na ito. Okay, very good po, sir. At thank you so much po for your action. GM, thank you so much po. Magandang gabi ho sa inyo, sir. Yes, sir. Yes, Alex. Thank you very much po. Okay, so GM Team Orbos po yan ng MMDA. So sa mga towing services po na medyo gumagawa ho kayo ng inyo pong sariling kapangyarihan, may panahon na kayo at ang Kilos Pronto'y magmamatsyag sa inyo.